and the night we left behind. Jesus is the only one who can bring the sun to shine. Now I feel just like the sky when the rain begins to start. I can't stop these tears I cry from the pain that's in my heart. Oh, they must not know this man called Jesus. If they've known him like I do, if they felt his gentle touch, if they'd only seen the love in his eyes, well, I hope someday they will. Then like me, they'll understand what it is to love this man called Jesus. Well, I hope someday they will. Then like me, they'll understand what it is to love this man called Jesus. Amen. Alright, continue to pray for our pastor. Siya po ngayon ay nasa Singapore. And they're having a revival there under the outreach po ng Christian Bible Baptist San Pedro. Siya po ay magsasalita tonight. Continue to pray for him, wisdom, and then strength. But hindi po nangahulugan nun, wala po tayong service ngayon. We still have to, a Baptist gathering always gathers for the Word of God. Tayo nagpapasalamat, meron pong pinagkatiwalaan upang tumayo sa likod ng pulpitong ito upang ihayag ang katotohanan. Tawagin po natin ating takapagsalita sa umaga ito, Reverend Ed de la Peña. Amen. Hello. Pwede bang kaunti pa, mahal na hari? Parang namimili kayo ng gwapo rito. Pagtayo ko rito, tuloy pahina mo eh. Ang bihira, kapatid. Alaman mo, ang buhay ho natin sa mundong ito ay minsan ay magulo, pero higit sa lahat, may simbahan ho tayo para ayusin ho ang ating buhay. Nung ako ay mag-asawa, excuse me, nang ligawan po ako ng akin yung napangasawa, yan ho ay totoo. Ano? Sinabi ko sa kanya, parang uulan na naman. Sinabi ko sa asawa ko, nung mapangasawa ko siya, sabi ko, ma, napakapalad mo sa akin. Binaybay ko yung mga bagay kung bakit ko nasabi na mapalad siya. Pero habang nagbabasa ako ng Bible, nabasa ko yung Biblia, nung bandang huli ay nasabi ko, ako pala ang mapalad sa kanya. Sapagkat pag nakita natin ang ating sarili, sa ating pagtingin, ay napakaganda ng ating sarili. Pero pag nakita natin talaga kung sino tayo, ay talagang tayo nagpapasalamat at tayo ho ay iniintindi ng ating mga kasama. Minsan nakakala lang natin ay tayo ang nag-iintindi sa kanila. Pero ang totoo niyan, kung maraming taong nakadisappoint sa atin, tayo din nakadisappoint sa iba. Kaya ang magandang bagay, mga kapatid, may salita ho tayo ng Diyos na yan ay nag-aayos ng ating buhay. Na yung mga bagay na nagnanakaw sa atin ng kaligayahan, unti-unting napapawi sa atin ng buhay. Na mga magnanakaw, mga kalungkutan na hindi naman dapat malungkot, ay dapat ay tayo maging masaya. So ngayon pong umaga, ako ay magkasalita ng paksang napakahalaga. Halos ako po ay napaiyak nang gawin ko po ang mensaheng ito. Ano bang wow? Napaiyak nga ako, sabi mo, wow. Ang bihira ka. Ang sabi ng Bible, dapat tayo ay malungkot pag may nalulungkot. Napayak nga ako. Wow! Dapat nating makita
na mahalaga po ito. So ngayon pong umaga, tayo po ay mag-aaral ng salita po ng Diyos. At wala hong lakas ang sinuman para ho tayo ay matuto, kundi malibang buksan ng Diyos ang ating pangunawa. At wala rin kakayahan ang sinuman sa pangangaral para baguhin ang sinuman sa kanyang pag-iisip, kundi ang kapangyarihan ng Diyos ang kailangan po natin. So ngayon pong umaga, tumayo po tayong lahat, tayo po ay magbasa ng Biblia. Buksan po natin sa Acts chapter 26 verse 19. Basahin po natin ito ng maayos, isabay po natin ang ating kabuuan, at tayo po ay maglakbay sa pag-aaral ng salita po ng Diyos. Sabi po ng Acts sa chapter 26 sa verse 19, sabi po ng Biblia ay ganito. Acts 26 verse 19, sabi ng Biblia, "Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision." Ulitin ko po ang sabi ng Biblia, "Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision." Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama na nasa langit, salamat po sa umaga na ito, sa pagkakataon na pinagsama-sama mo kami, upang muli po ay gisingin ang kabuuan ng amin pong pagkatao. Hindi lamang maabot ang amin pong pangunawa sa katotohanan ng iyong salita, at hindi lamang, Panginoon, makapulot kami ng mga bagay ng katotohanan, kundi ayaan mo po ngayon pong umaga ay maabot ang amin pong desisyon sa pangaral ng iyong pong salita. Hiling po namin, kayo po ang siyang maluwalhati, O Diyos, at hayaan mo na makita namin kung sino kami, at patuloy, Panginoon, na maluwalhati ang inyong pong dakilang pangalan, sapagkat maliban ng inyong paggawa sa kalagitnaan na inyong pong gampanan, ay wala pong kabuluhan ang lahat ng pag-aaral mayroon kami. Ang amin pong inaasahan ay ang inyong paggawa, at ang bawat isa ay instrumento po ninyo sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay na ito. Kaya salamat sa amin pong pagtitiwala, at kami po ay umaasa na ang inyong kapangyarihan ay sapat, at ang inyong kapangyarihan ay sagana, upang magkaroon po, Panginoon, ng patunguhan ang pangangaral ngayon pong umaga. Salamat sa Espiritong Banal na siyang magpala sa aming buhay, at salamat sa inyong katapatan. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po tayong makaupo at makinig po tayong mabuti. Tayo pong tao ay tripartite being. Tayo po ay mayroong kaluluwa, at mayroon po tayong katawan, at mayroon po tayong espiritu. At yan po ay mahalagang bagay na datin pong makita. Ang sabi po na Ezekiel chapter 18 verse 4, ang kaluluwa na nagkakasala ay parurusahan. So maliwanag, mga kapatid, na sa ating katawan na ito ay mayroon pong nakatira. Hindi ang nagpapasya sa ating sarili ay ang ating katawan upang gawin natin ang isang bagay. Mayroon pong puwersa sa ating pagkatao na gumagawa para gawin natin ang isang bagay. Nakikita po natin yan, mga kapatid, na tayo ay mayroong pag-iisip, at ang isip natin ay importante at mahalaga, sapagkat sa isip po natin, doon po gumagawa tayo ng mga desisyon. Bago tayo pumunta sa isang lugar, at bago natin gawin ang isang bagay, yan po muna ay nagtalo sa ating pag-iisip. At ang ating isip ay gumagawa ito ng desisyon kung saan hahakbang ang ating paa, at kung ano ang sasabihin ng ating mga labi. So napaka-importante, mga kapatid, ng ating isip. Naunawaan po natin. Napaka-importante ng ating isip. Kaya nga, ang nilulutas at ang binibigyan ng pansin ng simbahan ay ang isip. At ang Biblia ay isinasaksak sa isip upang ang tao sa kanyang aksyon ay maging panuto at maging maayos, sapagkat ang isip ang siyang dapat maging maayos. Ang sabi po ng Romans chapter 12 na dapat ay magbago ang ating pag-iisip. So napaka-importante sa pakikinig po natin ng salita po ng Diyos, nagiging maayos ang ating pag-iisip. Amen. Bakit? Sapagkat ang pag-iisip ang siyang nagbibigay ng lakas sa isang tao para gawin yung isang bagay. At ang kaluluwa, ang kaluluwa ng isang tao, kapatid, ay hindi po yan namamatay. Sabi po ng Biblia na si Lazaro at ang mayaman ay pareho silang namatay at sila po ay inilibing. Pero tandaan natin, ang sumunod na talata ay sinabi doon na silang dalawa ay inilibing. Pero ang sabi ng sunod na talata, and in hell, he lift up his eyes. So kahit siya ay patay na, ang kanilang katawan ay nakalibing, ang kanilang katawan ay naandun sa sementeryo, pero yung kanyang mata ay daladala saan man sila nagpunta.
So makikita natin mga kapatid, ang sabi ng Biblia na sila ay naghihirap ang mayaman, naghirap ang mayaman. So daladalan niya ang kanyang pakiramdam saan man siya nagpunta. So ang tao, kahit siya ay mamatay, ang ating katawan, naandun mga kapatid na siya'y naghihirap sa alab, naandun na siya ay sumisigaw, naandun na siya'y umiiyak, naandun mga kapatid na siya'y nagmamakahawa, at naandun na may kakayahan siya makipag-communicate mga kapatid kay Abraham. So makikita natin na may pwersa sa pagkatao po natin, mga kapatid. May lakas. At dapat nating makita na sa church, mahal natin ang church. Amen. Ang dakilang bagay na ibinigay ng Diyos ay church. Ang lugar kung saan ang blessing ay atin yung nararanasan. So napakaganda, mahal natin ang church, mga kapatid. Pero isang bagay, ang unang tanong ngayong umaga ay ano yung dahilan at ano yung pwersa na nagpilit sa iyo, bakit ka narito sa church? Kapatid, ang kababawan ng pagkaunawa kung ano sa atin ang church at ang kababawan mga kapatid ng pundasyon kung ano ang church, kung bakit ako narito, bakit ba ako'y laging pupunta dito, bakit ako'y nagpapatuloy dito, bakit ako'y nagbibigay dito, bakit ba ako ay nagsasakripisyo dito. Ang pag-ibig at ang pagmamahal ng tao sa church ay nakadepende sa puwersa sa loob ng kanyang pagkatao. Maaaring tayo po ay narito, kapatid, pag sinabi ng Bible yung salitang statutes, hindi ginamit ng Bible ang salitang obey. Pag sinabi ng Bible na commandments, hindi sinabi ng Bible na obey. Ang sinabi ng Bible ay keep my commandments. Hindi sinabi yung salitang obey. Bakit? Posible ang tao ay nasunod, pero wala sa kanyang puso. Pero ang taong nag-ingat ng katotohanan ay hindi pwedeng hindi susunod. Kaya nga, yung pwersa, ang sinasabi ko ngayon pong umaga, yung pwersa, bakit mo ginawa ito? Bakit ka narito? Kapatid, bakit ka nag-asawa? Bakit? Ano yung pwersa? Kasi nagkaasawahan na yung aking mga kasama. Nag-asawa na rin ako. Ano? Ito lang si Sir King ang hindi nadadalakit ng sanlibutan. Amen? Ano ba yung dahilan? Siyempre, may nag-text sa akin, parang okay din naman. Nag-asawa na rin ako. Kapatid, sa halagang piso nagkasawa ka. Praise the Lord. Mga kapatid, dapat mong makita ano yung pwersa, bakit ka nag-asawa. Ay sinasabi ng Bible, kapatid, na ang pag-ibig ng lalaki sa babae ay katulad ng pag-ibig ni Kristo sa church. So si Kristo ay namatay para sa church. Kaya kung hindi ka pa handang mamatay sa asawa mong babae, huwag ka munang mag-asawa. Ganun inibig ng lalaki ang babae. Sabi ng Biblia, inialay ni Kristo ang kanyang buhay sa church at ganyan inihalin tulad ang pag-ibig. Pero kayong mga babae, dapat niyong malaman, wala kayo sa utak ng Diyos nang likhain ang tao. Wala kayo sa utak ng Diyos. Tatandaan niyo mga kapatid, kayo ay bunga ng aming kalungkutan. Ang inyo talagang layunin sa mundong ito ay punan ang aming kalungkutan. That's all. Period. Wala. Hindi ba? Sinabi ng Diyos, at malungkot si Adan at bibigyan ko siya. Pasalamat kayo at naglungkot-lungkutan kami. Kung kami ay naging masaya, wala kayo sa daigdig na ito. Kayo yung nabura sa mundong ibabaw, mga kapatid. Kaya dapat nating makita wala sa isip ng Diyos ang mga babae. Ang inyo talagang gawin ay help meet. Kami may pangailangan, dapat niyong ma-meet. Yun lang ang inyong layunin sa mundong ito. Help meet. Kami ay may mga kinakailangan kami tulungan, kinakailangan kami ng help, at ikaw ang mag-meet. Naman gawa ninyo. Yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, pwersa, bakit ka naman nag-asawa? Ano ang dahilan? Amen. Kapatid, ang paglalim ng pag-ibig natin sa church ay depende sa pwersa na kung ano ang nag-uudyok, bakit natin ginagawa ang isang bagay. Nahanuhan po natin. So, ganun din mga kapatid sa buhay natin. Sa buhay na ito na isang sabihin, may pwersa sa puso natin, may pwersa sa loob natin, mga kapatid.
So, ang pwersa na dapat nating makita, ang puwertang nais kong sabihin mga kapatid, si Apostol Pablo, nang siya pinaglalakad ng puntang Damasco, isang bagay ang ating nakita sa kanya, na mayroon siya, habang siya'y naglalakad, nakakita siya ng isang pangitain mula doon sa langit. Nakausap niya mga kapatid, ang Diyos, hindi nakita ng iba, at yung pwersang yun ang nagsabi sa kanya. Kaya nang dumating siya mga kapatid, doon kay Haring Agripa, ay kanyang pinagtibay ang salita, whereupon, O King Agripa, I was not disobedient unto the heavenly vision. Sa lahat ng bagay na nangyari mga kapatid kay Apostol Pablo, sa lahat ng mga pagsuong niya sa mga panganib ng buhay, sa lahat ng pagkagat ng ahas, paglubog sa barko mga kapatid, ng mga bulaang kapatiran, ang kanyang pagmamahal sa Diyos at ang kanyang pagmamahal sa church ay hindi nagbago, sapagkat ang pasimula ng kanyang paglilingkod ay hindi galing sa lupa, kung hindi galing doon sa kaitaasan sa langit na bayan. Kapatid, napakabuhay ng panilbihan, napakabuhay ng paglilingkod, na ang dahilan ng mga bagay na ito ay dahil ng pastor, dahil gusto kong ayusin ang aking buhay, dahil gusto kong manilbihan sa Diyos, ang tangi at ang nag-iisang dahilan. Kaya tayo natipon, kaya tayo nasa church, kaya mahal natin ang church, dahil isang umaga nakita natin ang vision na galing sa langit sa ating pong buhay. Mga boy, dapat nating makita na napaka-importante ng vision na yan sa buhay natin. At yung nakita nating vision ay ating tutuparin sa pamamagitan ng church. Hindi natin tutuparin ang ating vision. Amen. Hindi tayo narito dahil sa ating vision. Hindi tayo narito. Bakit? Kapatid, sabi ng Bible, I will build my church. Hindi ang tao ang nagtatayo ng church. Hindi ang tao ang nagtatayo ng church. I will build my church. Tayo ang nagdadala ng materyales, tayo ang nagdadala ng mga kapatid ng kasangkapan, pero ang Diyos ang nagtatayo ng church. At ikaw at ako ay parehas tumanggap mga kapatid ng vision. Si Moses mga kapatid, bago siya naglingkod sa Diyos, nakita niya sa Exodus chapter 3, nakakita niya ang puno na hindi nasusunog. Nakita natin si Gideon, nakita natin ang 12 apostles. Hindi sila naglingkod na may nakita sila at tapos ay ginaya nila. No, nakausap nila ang Diyos sa ginawa nilang paglilingkod. Bago sila sumungong at pumasok sa gawain ng Diyos, ang unang bagay, nakausap nila ang Diyos. At sa ating paglilingkod sa Panginoon mga kapatid, tayo ay narito sa church, mahal natin ang church sapagkat una, nakausap natin ang Diyos. So napaka-importante ngayon pong umaga na ating makita mga kapatid ng mga bahagi na ito. No? Sabi po ng Isaiah sa chapter 6, basahin po natin. Isaiah sa chapter 6, basahin po natin. Sabi po ng Biblia sa Isaiah chapter 6, sabi ng Bible sa verse 1, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord. So dito ay makita natin mga kapatid, na si Haring Uzziah ang hari mga kapatid ng bayan ng Diyos. Napaka-importante ng isang hari. Amen. Si Uzziah, mga kapatid, at si Isaiah, sila ay nagkukwentuhan patungkol sa kalagayan ng bayan ng Diyos. Ang hari ay mahalaga. Kaya nga pinatay, mga kapatid, ang taong pupunta kay David para sa isang salain ay pinatay ng kanyang mga tauhan. Bakit? Sapagkat mawawala ng tanglaw ang Israel. Napaka-importante ng hari. Siya nakakaalam ng projects, siya nakakaalam ng pagtakbo, mga kapatid, ng Israel. Pero dito makita natin sa po ng chapter 6 verse 1, in the year that King Uzziah died. Isang hari na inaasahan, isang hari na nagpapatakbo ng bayan. Pero ang sabi ng Biblia ay namatay. So ito ay larawan ng kawalan ng pag-asa. Sapagkat mahalaga ang hari sa panahon na yun. Pero makikita natin mga kapatid, yung salitang sumunod, in the year that King Uzziah died, I saw also. Hey, pansinin po natin yung salitang also. Pansinin po natin yung salitang also. Ano sa Tagalog yung also? Ano yan? Din. Din. Amen. So napaka-importante nun. Narito si King Uzziah, siya ay patay. Nakita niya na parang walang pag-asa. Pero sa gitna ng isang bangkay, sa gitna ng isang patay, mayroon pa siyang isang nakita. So napaka-importante nun mga kapatid. Bakit? Dahil patay ang hari, pero mayroon pa siyang isang nakita.
I saw also. There is a vision for God. A vision of God. Kaya nga, dapat tayo ay captured by vision. Tayo ay narito mga kapatid, hindi dahil para sa ating sarili. No, tayo po ay narito sa church. Mahal natin ang church mga kapatid dahil tutuparin natin ang vision ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng church. Hindi natin tinutupad ang ating vision. Hindi natin tinutupad ang gusto natin. Ang ginugusto natin sa ating buhay ay ang vision ng Diyos na minsan ay tinanggap natin sa ating buhay. Kaya dapat, kapatid, dapat nating makita na anuman ang sitwasyon sa labas, magguhuman ang bundok at ang mga ilog man ay matabunan, isang bagay ang dapat nating makita na mawasak man ang lahat sa mundong ito. Gumuhuman ang yupi, ang lahat ng kabuhayan ay mawala. Pero isang bagay ang dapat nating makita, mayroon pa tayong isa na pwedeng tingnan at pwedeng makita. Yan ay walang iba kung hindi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nang namatay si Uzziah, hindi sinabi ng Diyos, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi sinabi ng Diyos, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi sinabi ng Diyos na, hindi nagpanik ang Diyos. Mga kapatid, at dapat nating makita, yung vision na mayroon tayo, hindi ang galing sa lupa. Yan ay galing mga kapatid doon sa langit. Kahit anong nangyayari sa lupa, isang bagay ang tiyak, ang trono ng Diyos ay hindi nauuga. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nagbabago. At kung ang trono ng Diyos mga kapatid ang lagi mong titingnan at ikaw ay mayroong vision, matutupad ang gusto ng Diyos para sa iyong buhay. Bakit mga kapatid? Dahil ang pinagkuhanan ng ating vision ay hindi sa lupa. Ang pinagkuhanan ng ating vision ay hindi sa lupa. Ang pinagkuhanan ng ating vision ay sa trono ng ating ng Diyos. May problema ang church. Amen. Amen. May problema ka, mataganda ka na, wala ka pa ring asawa. Amen. May problema ka, maraming alalahanin sa buhay. Putol ang kuryente, putol ang tubig, putol ang dumi. Mga kapatid, dapat nating makita sa lahat ng bigat na ito, sa buhay po natin bilang tayo ay tao, bakit natin titingnan ang paligid para tayo ay manghina at para tayo ay manlumo? Bakit hindi natin tingnan na kahit namatay si Uzziah, ang ating Diyos ay nanatiling nakaupo sa kanyang trono? Mga kapatid, dapat nating makita yan. At maraming Kristiyano at maraming mananampalataya ang malungkot sa buhay dahil ang kanyang kagalakan ay nakadepende sa takbo na ekonomiya ng sanlibutan. Kapatid, ang ekonomiya ng langit ay hindi apektado ng ekonomiya sa lupa. At tayo'y nakatingin lagi doon sa trono ng Diyos. Tama nga't may namamatay. Tama nga't ang lupa'y nawawasak. Tama mga kapatid, na ekonomiya'y bumabagsak. Pero huwag mong kalilimutan, kapatid, na ang trono ng Diyos ay hindi mauuga kailan-kailan pa man. At doon natin kinuha ang ating vision. Kahit inaaway ka ng asawa mo, patuloy pa rin. Alam mo kung bakit? Amen. Alam mo kung bakit inaaway ka ng asawa mo? Tamad ka kasi. Kayong mga babae, paro kayong awayin ng asawa nyo, ibigay nyo ang gusto niya. Tumingin kayo sa akin. Abangan nyo ang lahat ng gusto niya at ibigay ninyo. Pag dumating siyang lasing, mas yakapin mo siya kaysa hindi siya lasing. Ganon? Ay, ganon talaga. Ganon talaga ang inyong responsibilidad. Kayo katulong ha. So dapat natin makita mga kapatid. Vision. Importante ho yan. Saan ba nang galing? Bakit di kinandito? Ay, siyempre, pastor, ako'y galing sa Bicol. Tapos magliliwaliw ako dito. 2 months lang ako nagliwaliw. Tapos nakita ko yung Baptist Church. Ayun, nakulong na naman ako. Kapatid, ang Baptist Church ay hindi kulungan na parang isang lugar na doon ay nakabartolina ang mga mananampalataya. Na tayo pinopersang mag-necktie, pinopersang. Kapatid, huwag mong piliting magbago. Hindi ko pinipilit magbago. Bakit mo pipiliting magbago? Hindi mo kayang magbago. Pero may Diyos na tutulong sa iyo para kayo magbago. Kapatid, huwag mong sikaping mahalin ang asawa mo. Kahit wala ng buhok yan, gaganda pa rin ang tingin mo sa kanya kung maganda talaga ang nasa kalooban mo. Sabi mo ng Biblia, maayos ang lahat ng bagay pag maayos ang puso. Pero pag ang iyong puso ay hindi maayos, lahat ng bagay hindi maganda. Kahit kalbo yan, may sibol na kaunti yan, kapatid. Tatandaan natin yan. Dapat makita yan. Ang ayusin natin ang ating puso. Ang ating puso ang ayusin natin. Alam niyo mga kapatid, ito ha. Ito, pansinin natin itong taong ito. Bakit ko sinabi yan? Ito, Acts chapter 7. Buksan po natin. Acts. Tawag tayo ng Acts.
Ano bang oras tayo natatapos dito? Sabi nito, alauna raw eh. Alauna. Alauna, sir. Sabi po ng Acts chapter 7 verse 55. Ano sabi ng Biblia? Sabi mga dyan, pansinin po natin ang talata. Makinig ko kayo. Okay. Makinig ko kayo. But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God. And Jesus is standing on the right hand of God. Mga kapatid, sino po yan? Yan po ay isang lalaki na siya po ay nangaral ng salita ng Diyos. Si Pedro nang mangaral, 3,000 ang naligtas. Pero itong si Stephen nang nangaral, walang naligtas kahit isa, namatay pa siya. Naunawaan natin. Yun ang kanyang kalagayan, walang naligtas kahit isa, namatay pa siya. Si Pedro, mga kapatid, pataga-taga lang yan ang tainga, pero may nasave nung siya ay nangaral. Parating ngayon, mga kapatid, kung sino yung mga backslider, may bisita, tapos yung mga walang bisita, parang talaga, naman natin. So, nakikita natin, mga kapatid, dito, ang kanyang kalagayan ay pinapatay siya. Hoy. Aatin pong ilagay ang ating sarili sa isang kalawakan at dalhin po natin pabalik ang ikot ng mundo sa panahon po ni Stephen. Okay, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, ha. Ayun, naroon na kayo. Nandun na ako. Okay? Nandun ako. Si Stephen ay nangangaral, ang mga tao ay nagalit sa kanya, at ang mga tao ay kumuha, mga kapatid ng bato na kasing laki ng bola. Tapos siya ay binabato. Binabato siya. Pero ang sabi ng Biblia, habang si Stephen ay binabato sa verse 55, but he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God. Amen. Point number 1, vision of God. I saw also, that is a vision of God. Ang pangalawa po natin, sabi ng Bible sa 55, and saw the glory of God. So yan ay tumatalakay sa pagtanaw. Nakita ko ang Diyos. Amen. Nakita ko din ang Diyos. So yan ay vision of God. Pangalawa, mga kapatid, sabi po ng 55, saw the glory of God. Amen? The vision of glory. Vision of glory. So napaka-importante niyan, mga kapatid, na habang siya'y pinapatay, sabi po ng Acts sa chapter 6 verse 5, sabi ng Bible sa verse 5, and the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man of full of faith of the Holy Ghost, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicolas, and proselyte of Antioch. So makita natin, mga kapatid, anong kalagayan, mga kapatid, ni Stephen? He is a man full of Holy Ghost. Siya ay man full of faith. Makita natin sa po ng Biblia. So makikita natin, kapag ang isang tao, pag ang isang tao ay full of faith and full of the Holy Ghost, kahit anong nangyayari sa kanya, mayroon siyang ibang nakikita. Mayroon siyang ibang nakikita. Mga kapatid, dapat nating makita na sa ating pagpunta sa church, sa ating pagsali sa church, mamahalin natin ang church, mga kapatid, ng malalim sa puso natin. Hindi lamang natin daladala ang vision of God, kundi daladala rin natin, mga kapatid, pagpasok ng church, ang vision of glory. Vision of glory. So napaka-importante, mga kapatid, na makita natin yan. Bakit po, mga kapatid? Ang inakala natin, ang pinakapuso ng buhay Kristiyano, yung may magandang ugali. Ano, mga kapatid, maganda ang magandang ugali. Pero maraming Kristiyano, maganda ang ugali, pero walang faith. Amen? Maraming ganyan. Mabait sa simbahan, pero sa bahay, nakatapon ng kaldero, nakatapon ng plato. Amen? Ano? Maraming mabait. Kaya nga, maraming mabait, walang blessing. Alam mo kung bakit? Walang faith. Pero may mga salbahe, may blessing. Alam mo kung bakit? Dahil yung kanya kasalbahihan, hinihingi ng tawad, then may faith. Nakanawasan ninyo. Amen? Ang akala natin, pag mabait, may blessing. No. Kapatid, may mga times sa Bible na ang hinihingi ng Panginoon ay faith. According to your faith, be it unto you. Ang hinihingi doon, mga kapatid, ay faith. Sabi naman ng Panginoon, kung kayong dalawa ay mananalangin, tutugunin ko kayo. Hindi ang hinihingi ay faith. Ang hinihingi, kayong dalawa. Naunawaan ninyo, mga kapatid? So makita natin, sa Bible, siya po ay full of the Holy Ghost. Kaya nga, ano man ang nangyari sa kanyang buhay, mga kapatid, ano ba siya? Siya po ay deacon. Sabi po ng kultura at kostumbre, siya po ay tagapangasiwa ng simbahan. Ngayon, habang siya ay tagapangasiwa ng simbahan, abulan na nga po, mga kapatid, habang tagapangasiwa ng simbahan,
Ano ang sabi sa kanya? Ikaw, Stephen, ikaw ay magpakain muna sa mga balo. Siya may magandang posisyon sa church. Pero sabi sa kanya, ikaw muna ay magpakain sa mga balo. Wala siyang ingil, mga kapatid. Amen? Wala siyang ingil. Kahit siya'y deacons, ikaw muna ay mag-imis ng mga kutsara. Okay lang sa kanya. Na ano yun? Ikaw muna ay sumali sa cater. Ayan, sumali siya. Pero si Judas, sumali sa Panginoon. At nang magpakain ng Panginoon ng 5,000, siya ay ginawa, mga kapatid, tagapag-deliver ng tinapay. Yung 5,000, 12 sila, deliver ng tinapay, deliver ng tinapay, deliver ng tinapay. Sabi niya, kung ganito rin lang ang aking napasukan, akala ko ako ay sa ministry, bakit ako'y magtitinapay? Mga kapatid, at si Judas ay nagkaroon siya ng calculating mind. Ano ang mangyayari sa akin dito? Kung hindi ako magkapera sa kanya, ipagbibili ko siya at magkakapera ako. Kapatid, bakit ganun? Sapagat dapat nating matalastas, dapat nating makita, ano ka man sa church, ikaw man, mga kapatid, ay manager ng bangko, sino ka man, dapat mong makita, kapag tayo ay full of the Holy Ghost, dapat nating makita sa ating buhay na kahit anong trabaho sa church ay kaya nating gawin dahil tayo, mga kapatid, ay pusbos ng Espiritu ng Diyos. Huwag mong sabihin sa inyong opisina, ikaw ay hinahayina ng kape. Ha? Huwag mong isipin na ikaw ay mayroong bodyguard na Armalite. Pagating mo sa church at ikaw ay puspos ng Espiritu, mag-imis ka ng tiles. Ganon! Ay, ganon talaga! Ito si Stephen, mga kapatid. Bakit? Hey! Pumasok tayo. Anong ating papasukin? Vision. Habang siya ay nag-iimis ng mga plato, sanay na siyang makita ang Panginoong Hesus ay nakatayo. Amen. Kaya nga, kapag tayo may ginagawa sa church, tayo nag-iimis, tayo nagdadrive, ano pinapagawa sa church? Kapag nakita natin, si Jesus ay nakatayo sa kanan ng Ama, maluwan lang sa atin ang sumunod ng sumunod sa simbahan po natin. Bakit? Dahil ang sabi ng verse 55, sabi po ng Biblia, sa Acts chapter 7 and verse 55, sabi ng Bible, but he being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God, and Jesus is standing on the right hand of God. So makikita natin, mga kapatid, na nakita niyang nakatayo ang Panginoon. Ano ang kanyang kalagayan? Siya ay binabato. Pero kahit siya ay binabato, nakita pa rin niya ang Diyos sa kanyang buhay. Walang kalagayan na ihigit sa kalagayan ni Stephen. Pero dahil siya po ay may vision of glory, kaya niyang ngumiti kahit siya'y pinapatay sa kanyang buhay. Mga kapatid, sa church, ang church dapat masaya. Amen. Wala dapat nag-aaway sa church. Hoy, tumigil ka na ng pang-aaway mo. Amen. Wala, masaya. Kapatid, wala pang paghihirap na dumating kay Stephen na dumating sa'yo. Pero si Stephen, kahit siya'y pinapatay, mga kapatid, walang bagay at bakas na makikita sa kanya na masama. Ano ang sabi ng verse 15? Basahin po natin. Sabi po ng Biblia, sa Acts 6:15. Ang sabi ng Biblia ay ganito. Acts chapter 6 and verse 15, sabi ng Bible, and all that sat in the council, looking steadfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel. Amen. Bakit natin, mga kapatid? Bakit? Dahil nga, ano man ang sitwasyon ng buhay, yung vision of glory, I saw the glory of God. Lagi niyang nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya kahit siya'y pinapatay, ang kanyang nakikita pa rin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang kanyang mukha ay hindi mukha na parang sinampal ng 10 luko, kundi ang kanyang mukha ay mukha na katulad ng anghel sa kabila ng ganong kalagayan. Dahil siya, mga kapatid, ay filled of the Holy Ghost. May mga tao ang mukha pangit na nga ay pinapagapa. Amen. Ang dahilan, hindi natin nakikita si Jesus sa mga sitwasyon ng buhay. Pag si Jesus ay ating nakikita, hindi ko yung mukha mo'y laging pagampaga. Kapatid, hindi ka na nga nanalo sa piyastahan sa inyong baryo.
Bakit? Pangit ka talaga eh. Naman yun. Tapos ngayon, Kristiyano ka. Ganyan ang mukha mo. Kapag dapat makita, ang Kristiyano laging masayang mukha. Amen? Amen? O kayo, bagay malukot kayo. Oy, kapatid, vision of glory. So captured by vision. Glory, nakita natin mga kapatid, sa buhay niya, hindi ganun. At ang sabi ng Acts chapter 6 verse 8, sabi ng Bible, Acts chapter 6 verse 8, and Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles. Dahil siya mga kapatid ay full of faith and full of the Holy Ghost, nakagawa siya ng himala. May mga Kristiyano, ibang himala ang ginagawa. Amen? Himala. Maraming Kristiyano naghihimala. Pero yung kanyang himalang ginawa, maganda. Alam niyo kung bakit? Dahil nakikita lagi niya ang Panginoong Hesus na nakatayo sa kanan ng Ama. At itong si Stephen, mga kapatid, sabi ng Acts chapter 8 verse 1, anong sabi ng Bible? Acts chapter 8 verse 1, verse 2, Bible says in verse 2, and they both men carried Stephen to his burial, and with great lamentation over him. Nang si Stephen, mga kapatid, ay namatay, ay marami ang tumaghoy. Amen. Bakit? Sapagkat siya po ay nabuhay full of the Holy Ghost. Nakita niya ang vision of glory. Mga kapatid, ang tanong, pag ikaw kaya ay namatay, may tumaghoy? May tumaghoy? Siya ay namatay, may tumaghoy. Anong taghoy? Wow! Salamat namatay din. Ano? Mga kapatid, dapat nating makita na ang buhay natin dapat capture ng vision. Vision of God. Point number 2, vision of glory. And point number 3, sabi ng Acts sa chapter 10, basahin po natin Acts sa chapter 10 verse 1 to 3. Sabi ng Biblia, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band, and devout man, and one feared God with all his house, which gave much alms to the people, and prayed to God always. He saw in a vision, evidently about the 10th hour of the day, an angel of God coming to him, and saying unto him, Cornelius. So dito makikita natin sa verse 3, yung salitang saw. Amen? Ang point number 1, sabi ng Bible, I saw also the Lord. That is a vision of God. Sabi naman ng point number 2, anong sabi ng point number 2? I saw the glory of God. Ang sabi naman ng point number 3 po natin, sabi ng Bible, he saw a vision. So dito makikita natin mga kapatid, point number 1, vision of God. Point number 2, vision of glory. And point number 3, vision of grace. Ano yung grace? Saan natin kukuhanin yung grace? Makikita natin dyan sa chapter 10 na siya po ay centurion. At ang sabi ng Biblia, ay kasama siya ng Italian band. At siya ay debotong Katoliko. Sabi po ng Biblia. Pero kahit siya ay debotong Katoliko, nakaranas pa rin siya ng kaligtasan. Anong ibig kong sabihin? Hindi natin pwedeng sabihin, mga kapatid, na sa buhay natin ay wawala tayong pag-asa. Hindi natin pwedeng sabihin na ang ating magulang, ang ating mga kapatid, ang ating mga kamag-anak, wala nang panahon pa para maligtas. Bakit? Sapagkat ang taong ito ay deboto, pero pwede siyang maligtas. Tatandaan po natin, sa ating paglalakbay sa mundong ito, maraming pagsubok at maraming problema ang pwedeng dumating sa ating buhay. At minsan, may mga pagkakataon na parang tayo ay wala ng pag-asa. Pero dapat nating makita, sa lunduan ng lahat ng bagay, sa mga bagay na wala na tayong kaya, ay may isa pang pag-asa, at yan po'y walang iba kung hindi ang grasya ng ating Diyos. Ang grasya ng Diyos ay laging naghuhugpong sa pisi na kinakapos para sa kanyang mga anak. Dapat nating makita yan, mga kapatid. Dapat nating makita. Alam po ninyo, na kami nagpunta doon sa bundok, sa Mindoro. Maraming salamat nga pala sa inyo. Sapagkat yung lupa doon ay galing ho sa inyo. Praise God. Ang mga tao doon parang walang pag-asa. Maraming mga pastor nagsabi sa akin, sabi nila, Pastor, sa lahat na nagmisyon sa Mindoro, hindi pa nakabuo ng gawain sa tribo. Sa lahat, wala. Laging kinakailangan ay iyong sasamahan. Walang pag-asa.
Pag pumunta ka doon, kapatid, yung usapan mo ngayon ng katutubo, bukas, iba na. Bumili kami ng pantabas. Pantabas na gulo kanyan. Bumili ako. Sabi ko, bukas tabas tayo ha. Alas 5 nandito ka na. Sabi sa akin, opo, pastor, maga po ako. Kinabukasan, hinanap ko. Nagtatabas sa ibang lupa. Hindi nagtabas sa akin. Ang sabi niya, babayaran daw niya yung gulok. Daladala yung gulok ko. Pero sa iba siya nagtabas. Ang sarap niyang tabasin. Amen? Parang larawan ng walang pag-asa. Pumunta ka doon, ganda ng usapan, mga kapatid. Larawan ng walang pag-asa. Pero alam niyo, mga kapatid, ang mundo at ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay hindi pwedeng limitahan ng anumang uri at kalagayan ng tao. Alam mo kung bakit? Sapagkat ngayon, ang mga taong ito, mga kapatid, na manluloko, ay mga tao ngayon ay nakabuo ng simbahan at sila na ngayon ang nagpapagawa ng kanilang simbahan at sila'y masayang nanilbihan at naglilingkod sa Diyos dahil ang lahat ng kawalaan ng pag-asa ay may natitira pang pag-asa. Ito ang grasya ng ating Diyos. May grasya ang Diyos, mga kapatid. Sila, mga kapatid, ay nagpagawa ng building. Sila na lang. Sila na lang. Kami ay nagpunta doon sa kanila. Hindi kami gumastos kahit 5. Kalayata nila, maluloko kami. Mga kapatid, hindi biro lang. Dati-rati, pakain mo sila, bahala sila. Nagturo tayo. Dapat kayo ang magpakain sa amin. Opo, pastor. Opo. Kami magpapakain. Nag-preach ako pag-suporta sa pastor. Yung pastor ngayon doon, talagang bawat luto sa kanila. No, luto na. Kahit anong niluluto, dala-dala doon sa mission house. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang inaakala mong wala ng pag-asa ay pwedeng magkaroon ng pag-asa dahil sa grasya ng Diyos. Anong iniisip mong walang pag-asa? Hindi ka na magkakasawa? Umasa ka. Alam mo kung bakit? Meron pang marriage supper of the Lamb. Amen. Naunawaan po natin, umasa ka. Umasa ka. Huwag kang mawalaan ng pag-asa. Alam niyo ba, mayroong 2 daga. Anong sabi ko? Daga. Yung daga, inilagay sa butas, may tubig. Tapos tinakpan. Kaya may ganang daga. Sabay-sabay tayo. Daga. Yung daga, mga kapatid, naka 1 araw at kalahati bago namatay. Yun namang isang daga, inilagay din doon sa butas may tubig. Nilagyan ng kasing laki lang ng butas ng karayom. Nakatagal ng 2 araw. Bakit yung isa 1 araw kalahati? Bakit yung isa 2 araw? Dahil may nababanaagang liwanag. Kapatid, ano kasi sabi ko? Hindi nakakita sa sabi ko. Uulitin ko. kayo tumango na lang. Ay, patapos na tayong oras eh. Dahil habang siya'y parang umaasa siyang makakalabas. Dahil parang may maliit na butas. Saan kayo nag-aaral ng elementary? Mga kapatid, padalawang ulit na yan. Nakakalabas. At yung kanyang pag-asa ay nagsikap siya. Nagsikap at tumagal ang kanyang buhay. Kalimitan sa mga nagpapakamatay, walang pag-asa. Pero ang tao, pag laging nakakakita ng liwanag, mayroong pag-asa. Ano mababakas ang taong yan? May liwanag. Una, lagi ang King James ay liwanag ng galing sa langit. Amen? Ang salita ng Diyos ay liwanag. Ang Panginoong Jesus ay ilaw. Kung tayo ay may liwanag, laging may pag-asa. Sa panahon na wala ng kaya, mayroon pang magagawa. Umasa sa grasya ng Diyos. Mga kapatid, grasya ng Diyos. Grasya ng Diyos. Kami po ay mayroong mission house sa Batangas City. Ang target ko talaga, mga kapatid, ay tribo. Tribo. Sasabihin ako sa tribo. Wala nga napapagusto sa tribo eh. Wala napapagusto sa tribo. Kahit saan ako magpunta, hindi tinatanong yung tribo. Para bang yung gawain sa tribo, hindi mission. Ang iniisip ng iba, yung gawan. Pero itong sa tribo, mga kapatid, lagi ako napunta doon. Pero alam niyo, isang araw nagkaroon ako ng Bible study, Chinese. Malungkot yung Chinese. Meron kaming nagtatrabaho na member sa kanya. Sabi niya, Pastor, yung Chinese malungkot. Gusto ka raw makausap. Tuloy takbo ko doon. Nag-Bible study kami. Wow, Pastor, busog na busog ako. Busog na busog ako. Busog na busog. Bible study kami. Tapos, sabi niya, Pastor, itong building na ito, inuupahan niya ng Assemblies of God. Pero kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo.
Sabi niya, magkano? Pastor, sa'yo, walang bayad. Ayan, walang bayad. Anong ibig kong sabihin mga kapatid? Kahit inaalagaan mo yung ibang mga tribo, ang Diyos nagpapala din sa iyo sa ibang bahagi ng iyong mundo. So ngayon kami ay may mission house, mga kapatid, sa Batangas City, 3 palapag, tapos 200 plus yung kasya sa ilalim. So makita natin mga kapatid, ang mga bagay na yan, hindi mo inaakala, pero ang Diyos ay tumutugon. Ano ang sabi ng Biblia? Tumawag ka sa akin at ako'y tutugon ng mahimalang bagay na halos hindi mo maunawaan. Yung ipinagpe-pray mo, hindi naman yun ang dumating. Kung hindi mo naunawaan yung dumating sa buhay mo. Bakit kapatid? Sapagkat katangian ng Diyos na magbigay siya kahit hindi natin hinihingi. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos, hindi ng disgrasya. Diyos ng grasya ang ating Panginoon. Kaya ngayon kapatid, meron kaming mission house sa Batangas City. Tapos unang service namin, 3 white lady ang sumali sa aming service. Ang bihira. Habang nagpe-preach, yan ay dating KTV bar. No, meron ditong bubog sa taas. Yan ang mga sayawan ng mga babaeng mababang lipad. Tapos, ang white lady pala, pag yan sa KTV bar, nagsasayaw din. Kung ano pala yung lugar, yung pala yung ganun din ang espiritong naandun. Dahil nasayaw din ng mga white lady. Naunawaan natin. Tama yung si Maria Magdalena sa Bible. At 7 demonyo ang umalis sa kanya. Bakit? Kaya nga siya'y mahilig sa lalaki. Basta may bigote. Gusto ni Maria Magdalena. Nabasa niyo sa Bible yon? Hindi niyo nabasa? Hindi niyo nabasa. Magbasa kayo ng King James. Mga kapatid, dapat tayong makita. Lumayas 7 demonyo. At siya'y nagbago. Bakit nagbago? Ang sabi ng Biblia, at si Maria Magdalena ang sumuporta sa gawain ng Panginoong Hesus. Bakit? Nilayasan na nga ng demonyo. Bakit sumuporta? Nilayasan ng demonyo. So yung hindi nasuporta, mayroon pang tirang demonyo. Mga kapatid, dapat nating makita. Lahat ng nalayasan ng demonyo sa Bible, sumuporta sa gawain ng Diyos. Pero yung mga may demonyo pa, ayaw sumuporta. Amen. Naunawaan natin, bumili tayo ng upuan na puti. Amen. Naunawaan natin. Amen. Makadama naman kayo. Makadama naman kayo. Si Sir King naubusan na ng buhok dahil dyan. Amen. Makadama naman kayo. Ano yung sabihin mga kapatid? Tapos nag-i-imiss yung isa naming worker sa mission house. Iniwan niya ang basahan. Dinampot niya uli. Ay hindi na makuha. Tatakbo siya. Pastor, ang basahan, hindi ko makuha ang basahan. Ang matindi nito, isang umaga, di bago pa lang yan, kakunti pa, mga 40 lang attendance, 30. Merong nanay dumalo. Nakaganyan yung bata. Nakadungaw doon. Sabi ng bata, hindi na umattend. Sabi nung, sino pinapaya? Kaya pag may mga batang atin, doon kami sa itaas. Sabi ko, Diyos ko po. Hanggang ngayon ay mayroon doon, mga kapatid. Nung last week, Sir Mil Jun, in-invite namin, speaker namin sa evangelistic meeting. Invite kami. Yung mga first time namin. Bakit to doon ay may tao, hindi bumaba? Ang bihira. Sabi ko, tindin itong aming ito. 3 pa ang naandun, mga kapatid. Kaya pag bibilang ilang attendance nyo, ayusin mo ang tanong mo. Mga kapatid, ano sinasabi ko? Patulad nun, ang iba takot na takot. Pero ako, parang wala lang. Bakit? Grasya. Grasya. Ang iba'y takot na takot. Meron niya ako, hoy sister, doon ka muna mag-special number sa ating mission sa Batangas. Ay, pastor, hindi ko po kayang magpunta doon. Hindi ko po kaya. Sinuway ang authority, katakutan sa multo. Kapatid, pag takot na tayo sa Diyos, wala na tayong dapat pang katakutan sa mundong ito. Kung sino ang iyong kinatatakutan, yan ang Diyos mo sa buhay mo. Kung takot ka sa ulan, yan ang Diyos mo. Dapat ating makita mga kapatid, may grasya.
Ang iba'y takot na takot. Alam niyo, isa naming worker, no, nagpunta doon, sumiar. May kumulbit daw sa kanya. Pastor, may nangulbit po sa akin. may nangulbit. Sabi ko, pambihira, ano? Tayo lang yata ang may ganitong karanasan. Ano? Mission house, hanggang ngayon, yung dumalo nung 2 linggo, nakakita nung umaga, bata, pinapatanggap nung aming kapatiran, pinapatanggap. Sabi niya, hey, huwag ka na magulo. Ay, sino yun? May bata daw na nang gugulo sa kanya nung tatanggapin niya ang Panginoon. Sabi ko, pambihira. Ganun mga kapatid, kahit ganyan ang sitwasyon, kahit parang nakakatakot sa iba, pero sa atin, sa akin, parang ano lang, doon ako natulog, wala akong nakikita. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Dahil may grasya talaga ang Diyos. Dapat nating makita, at isang araw ako'y naniniwala, paglakas ng labanan, paglaki ng tagumpay. Amen? Kung ayaw mong magtagumpay, huwag kang lumaban. Pero kinakailangan mong lumaban para magkaroon ka ng tagumpay. And we are more than conqueror because of the grace of our God. Lumaban tayo mga kapatid. So ang sabi ng Acts chapter 16 verse 9, sabi ng Biblia, 16 verse 9, in a vision appeared to Paul in the night, there stood a man of Macedonia and prayed him saying, come over into Macedonia and help us. Amen. And a vision. Okay, a vision. Ang una ay vision of God, vision of glory, vision of grace, and vision of groups of people. Makita natin dyan mga kapatid, ang mga taong ito ay nag-aantay nang magbabahagi sa kanila ng salita ng Diyos. Verse 10, and after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia. Agad silang nagpunta, mga kapatid. Hey, doon sa verse nating binasa kanina, makikita natin si Apostol Pablo. Simula nang siya'y makakita ng vision na mula doon sa Panginoon. Habang siya'y naglalakbay, nakita niya ang vision na mula sa Panginoon. Ang isang bagay nating makita sa kanya, wala siyang ginawa, kundi magpunta sa mga grupo ng mga tao. Siya ay mayroong first, second, third missionary journey. Pero sa kanyang paglalakbay, wala siyang ginawa, kundi magsimula ng gawain para sa Panginoon. Nakapagsimula siya ng 52 churches, mga kapatid. Bakit? Simula nang matanggap niya ang vision ay wala siyang inisip kundi puntahan ang lahat ng grupo ng mga tao saan mang panig ng daigdig. So makita natin mga kapatid, tayo po ay nabubuhay sa mundong ito at tayo ay nasa church, pero kasama natin mga kapatid ang vision of God, kasama natin ang vision of glory, kasama natin ang vision of grace, higit sa lahat mga kapatid ang vision para sa mga grupo ng mga tao. So dapat ating makita, bilang tayo ay mga manampalataya, wala tayong ibang gagawin, kundi ang tayo magtayo ng church sa lahat ng dako. Alam niyo mga kapatid, sa amin yung pangarap sa Mindoro 2020, magkaroon kami ng 20 churches. By the grace of God, mayroon na pong 5 na mga simbahan doon sa Katutubo. Bakit mga kapatid? Sapagkat ang ating vision ay hindi lamang para sa ating lugar, kung hindi ang ating vision ay para sa malayong lugar. Mga kapatid, nilamon ng pangitain. Kapatid, kung ang lumamon sa atin ay hindi pangitain na galing sa langit, mabuhay ang ating paglilingkod. Tayo ay mahina sa pananampalataya. Wala tayong backbone. Tayo ay matitisirin. Amen. Tayo ay mararamdamin. At tayo ay mahinanakitin. Alam mo kung bakit? Sapagkat ang iyong pagkanaririto ay dahil lamang sa sarili mo. Kaya ka naririto dahil tumanggap ka ng vision para sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tutuparin mo ang vision mo. Saan? Sa lugar na ito. Sa lugar na ito, tutuparin mo ang vision na yan. At ang vision yan ay galing sa Panginoon. So ngayon pong umaga, mga kapatid, napakainam at napakaganda sa buhay po natin bilang Kristiyano. Tayo po ay narito dahil sa vision. Hindi mo lang dadalahin ang sarili mo dito para maging maayos. No. Dadalahin mo ang sarili mo dito kasama ng iyong pangitain para sa Diyos. At ito ang ugat ng malalim na pag-ibig para sa Diyos. Tumayo po tayong lahat, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama na nasa langit, salamat po ngayon pong umaga sa pagpapala mo, Panginoon, sa mensahe ng iyong salita upang amin pong matalastas ang buhay. Amin pong makita, o Panginoon, ang aming pagkananarito sa church ay hindi lamang para sa aming personal na pangailangan,
Kung hindi isang umaga, katulad ni Apostol Pablo, ay nakasumpong kami, Panginoon, ng pangitain mula sa inyo. At tulungan mo ng bawat isang pong umaga, sama-samang tuparin, hindi ang aming pangarap, kung hindi ang pangarap mo para sa amin. Ngayong umaga, mga kapatid, ang kailangan po natin ay ang hinihingi ng Diyos. Ang hinihingi ng Diyos, dapat nating makita ang kanyang kaluwalhatian sa anumang sitwasyon ng buhay. Maaaring may conflict, maaaring may gulo, pero tingnan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. May mga panahon sa buhay natin na parang hindi mo na kaya, pero mayroon pang isang pag-asa. At yan po ay ang grasya ng Diyos. Higit sa lahat, ang nakapagpapasaya sa atin ay kung ang buhay natin ay mayroong kahulugan. Mayroon tayong personal improvement sa ating buhay, higit sa lahat sa pagmamahal sa mga kaluluwang naligaw. Ngayon pong umaga, kung sino po ang kinatagpo ng Diyos at gustong makipag-usap sa Panginoon, come to the altar and talk to God.